From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang magnanakaw ay pumunta rito upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ngunit ako'y pumunta rito upang sila magkaroon ng buhay na masagana. Ang lahat ay magsabing buhay na masagana. I would like to talk about the restoration of God's original plan in your life. The Bible says that in the beginning, God created everything. Amen? Ginawa niyang lahat ng bagay. Alam ninyo, pagka gumagawa ang Diyos, makapangyarihan siya. Yung salita niyang lumalabas sa kanyang bibig, sabi niya, hindi babalik sa kanya na walang ginawa. That is how God creates. That is how He created everything that you see. Ganyan ka-powerful ang Diyos. It cannot be, the power of God cannot be compared to anything. It cannot be comprehended by the human mind. Our mind is too finite to comprehend about the power of God. Hindi maaaring sukatin ang kapangyarihan ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay. At alam ba ninyo, isang araw, nang magawa ng lahat ng bagay, sabi ng Diyos, gagawin ko ang tao. Yan ay walang iba kundi kayo at ako. Amen? Masaya ba kayo sa gabing ito? Lahat ng masaya ay ngumiti kayo. Mamaya ngingiti na kayo. Bakit? Sabagat kuminsan nawawala yung kagalakan ng puso natin nang dahilan sa tayo ay inaapi ng demonyo at wala tayong magawa sa sarili natin. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lilinisin ang lahat ng espiritong masama sa buhay ninyo at ibabalik niya ang kagalakan dahilan kayo ay sasagutin na sa lahat ng inyong mga dalangin pagkatapos nito. Hallelujah! Sinong dumadalangin dito na gumaling siya sa sakit niya? Taas ang kamay. Kung pag-uwi ninyo sa bahay ninyo ngayon, humiga kayo.
Whether you feel it or not, you must believe the Word of God. The Word of God says, I am the Lord that healeth thee. We will be talking in a little while about the operations of faith in the life of a believer and the life of an unbeliever. We will be talking about that later on. Huwag muna ngayon. Dadaanan natin yan. Ngunit, pag-uwi mo sa bahay mo, na-feel mo o hindi, unang-una, gagamitin mo yung feeling mo kasi wala ka pang pananampalataya. Kaya nafe-feel mo, may sakit kasi ako may TB ako. Pag-uwi mo, lumuwang ang iyong pakiramdam. Makakahinga ka ng mabuti. At nakakatulog ka, usually, inuubo ka, at walang humpay ang pag-ubo mo sa gabi. Hindi ka makatulog. Ngayon, umuwi ka, after this meeting, nakakatulog ka na ng maluwang. Anong mangyayari sa iyo kinabukasan? Babalik na yung kagalakan sa mukha mo. Parang magaling na ako. Alisin mo na yung parang, magaling ka na talaga. Praise the Lord. Magagalak ka. Amen? Okay. Ginawa ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. We humans, when we look at other human beings, we categorize them into classes. Amen? Mga tao, kinaklasify nila yung kapwa-tao nila. From head to foot. Mayaman ba ito? O pobre ba ito? Manggaranon ba ni? O imon? Abaw? Imol? Imol gali. Tagalogin na lang natin kasi si-share natin to sa buong Pilipinas. Amen? Okay. Ganyan ang kategory natin sa ating kapwa-tao. Kung minsan naman, kung tayo nag-uusap about the belief in God, kinakategorize natin yung tao, agad-agad iniisip natin, pagkatingin natin sa ating kapwa. Ano kaya ito? Katoliko, Protestante? Mormon o Baptist? Pagkatapos kung iba siya sa relihiyon mo, sasabihin mo, iba ka sa akin eh. Iba yun sa inyo, iba sa amin. Yung sa inyo yan, yung sa amin, sa amin. Ganon tayo. Ang paningin ng Diyos, siramin natin sandali. Hindi ganyan ang paningin ng Diyos sa tao. Pagka tinitingnan tayo ng Diyos, walang nakikitang relihiyon o denominasyon ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ng tao ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang pagmumukha. Man was created in God's image. Sino yung taong yun? Tayo. Basta ang tawag sa iyo, tao, yung tawag sa iyo, Homo sapiens, yung classification mo, you do not belong to the lower creations of God like animals and fowls and creeping things and so forth. You are not classified in those categories. You are classified as a human being. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. Kahit Amerikano ka, Negro ka, Pilipino ka, Inchik, Koreano, Hapon ka, ikaw ay anak ng Diyos. Ano ang paningin ng Diyos sa kanyang anak nung ginawa niya? God so loved the world. He loves us so much. He's not talking about the world which is the cosmos, which is the non-life world. He's talking about the world, the community of human beings. Tayo yon. Ngayon, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ala tayo magsabing, mahal na mahal ako ng Diyos. Anong napipil mo ngayon bago ko sinabi ito? Napipil mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kung mahal ako ng Diyos, bakit magkakasakit ako? Kung mahal ako ng Diyos, bakit may problema ako? Kung mahal ako ng Diyos, bakit namatay yung anak ko? Kung mahal ako ng Diyos, yung mother ko nagkasakit, wala kaming pambili ng pangtustos ng medisina. Namatay siyang may sakit. Kung mahal ako ng Diyos, gagawin ba niya yun? Teka muna sandali. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya ginawa ka niya at may plano ang Diyos sa iyo.
Nung ginawa ng Diyos ang tao, ano ang plano ng Diyos, kapatid? Ang plano ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hindi nagkakasakit. Naniniwala ba kayo nung ginawa ng Panginoon si Eva at si Adan? Ang lahat ng Eva dito ay magsabing Amen. Ang lahat ng Adan ay magsabing Praise the Lord. Praise the Lord. Damo doon mga Eva kag Adan. Lahat ng babae, klase ni Eva yan. Lahat ng lalaki, klase ni Adan yan. Ginawa ng Diyos sila doon sa Garden of Eden. Kung minsan tatanungin kayo ng iba, hindi ako naniniwala ako ginawa ng Diyos. Many people that have higher learning because of degrees in universities and colleges denied the reality of God because of their worldly knowledge. Especially the theory of evolution. Anong sabi ng theory of evolution? That we did not come from God, that God did not create us. That man came from the monkey. Where did you come from? I came from the monkey. There was one atheist who is an advocate and proponent of the evolution theory of Darwin that said, I was once a monkey hanging on a tree. Now, I am a doctor with a PhD. Pati bala ka mo sina? I don't believe that junk because the Bible says, I came from God. Kauturan, pati ka mo nga, galing ka mo sa mga amo. Di siya nang guyan nyo, daw amo, hindi ka mo halin sa mo Hindi ka mapati sina. Anong sabi ng banal na kasulatan? Tayo ay galing sa Diyos. Pastor, hindi po ako galing sa Diyos. Galing ako sa nanay ko. Saan galing ang nanay mo? Sa nanay niya. Saan galing ang nanay niya? Sa nanay rin niya. And so on, and so on, and so on. Hanggang humantong tayo kay Eva at kay Adan. At tanungin ko kayo ngayon, saan galing si Eva at si Adan? Sa Diyos. Kaya tayo galing sa Diyos. Alam ba ninyo mga kapatid, ang plano ng Panginoon nang tayo ay Kanyang ginawa, ang plano niya wala tayong sakit. Ang plano niya, we live a problem-free life. We live a disease-free life. Buhay na walang sakit, buhay na walang problema, buhay na walang pawis, kakain ka because you are a child of God and He said, have dominion over all things. Dalhin mo lahat yan. Sa'yo lahat yan. Ginawa ko ang lahat ng yan. Ginawa ko mga planeta. Ginawa ko ang mga isda. Ginawa ko ang lupa. Ang lahat ng ginto. Ang lahat ng pilak. Ang lahat ng salapi. Ang lahat ng makakain. Ang lahat ng magagamit mo. Ginawa ko yan para sa'yo. Hindi ka dapat maghirap para kumain sapagkat ikaw ang anak ko at mahal kita. Kaya ibinigay ko sa iyo ang mga bagay na yan. And on top of that, we have an eternal life. Hindi namamatay yung tao. Wala sanang sementeryo ngayon. Wala sanang doktor at mga hospital ngayon. Wala yan sa plano ng Diyos. In the original plan of God, walang hospital. In the original plan of God, there are no doctors. In the original plan of God, there will be no psychiatrists that will exist because we do not need them. We have a physical being which is really not physical but spiritual. Because it is a spiritual God that made us. We are a spiritual being because it is a spiritual God that made us. Isang Diyos na Espiritu ang gumawa sa atin. Kaya sa katunayan, tayo ay spiritual. Ito ang nangyari. Alam ko mga katanungan ninyo, kung ganyan pala pastor, ang original na plano ng Diyos, bakit ngayon may mga sakit tayo? Bakit ngayon namamatay tayo? Bakit ngayon may problema tayo? Biro ninyo, may taong may problema. Mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan, may testimony siya. Hindi pa ako tumikim ng isang masaganang buhay sa buhay ko.
Puro kahirapan lang. Nandahilan dyan, 20 years old pa lang siya, matanda na ang mukha niya, parang 60 years old na siya. Sapagkat wala nang ngiti sa mukha niya. Kayo nga naman, 24 oras, pinupulbos kayo ng problema. Anong mangyayari sa inyo? Palagi lang kayong umiiyak, nakasimangot. Pero ninyo mga kapatid, hanggang namatay siya. Pagkatapos, bago siya inilibing, yung balsamero, pinangingiti yung mukha niya, bumabalik pa rin, nakasimangot pa rin siya. Sapagkat hindi talaga nasanay ang mukha niya na ngumiti lang dahil sa wala siyang katagumpayan sa buhay niya. Puro pang-aapi, puro kapobrihan, puro karamdaman, puro problema, wala nang magandang nangyari sa buhay niya. Well, I have good news for you. That is not God's original plan for you. Sinong gumawa niyan? Isang araw, si Satanas, nagkatawang tao. Ngunit hindi tao ang pinasukan. Anong pinasukan? Ahas. Kaya kayo nag-aalaga ng ahas, itapon na ninyo yan. Sabi nila, yung ahas daw, swerte. Hindi swerte yung ahas. Yun po'y simbolo ng demonyo. Hindi po maganda sa bahay ninyo yan. Kaya pag may alaga kayong ahas, pag-uwi sa bahay, putulin na ninyo ang leeg mo. At itapon na ninyo. Pumasok ang demonyo sa isang ahas. Pagkatapos, nilapitan niya si Eva, kasama ni Adan. The devil said, did God say, do not eat of this fruit, because the day that thou shalt eat, you will die? And then he deceived them by lying to them. The devil said, no, you will not surely die, but you will become gods like him. Para lang siya ay lumiko ng landas at magkaroon ng disobedience. He knows that once man falls into disobedience, iniquity, and sin, the devil knows that man will be separated from the life and communion and fellowship with God. Sinunod ba ng Diyos ang sinabi ng demonyo? Siya ay nalinlang. Nung nalinlang na siya, anong nangyari? Parang kanyang isinangla ang lahat ng original na plano ng Diyos. Kung meron kayong titulo, original title, certificate of title, para bang kinuha ninyo yon, rights ninyo yon, ibinigay ninyo sa demonyo nang dahil kayo ay natalo sa kanya. Kaya yung rights ngayon, eternal life, problem-free life, disease-free life, wala na sa inyo, nasa kamay na ng demonyo. Kaya ang tayo nagkasakit, nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng problema because of the curse that came in after that. Nung lumitaw na ang Diyos pagkatapos nakipag-usap sa tao, Eva, bakit mo sinuway ang utos ko? Nang dahil dyan, kayo ay namatay sa aking presensya. Bakit? Sinabi niya kay Adan, bakit Adan? Sabi niya kasi yung babae, binigay mo sa akin. Kaya yung babae, mag-ingat kayo. Amen? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Eva, how dare you, Eva? Why did you disobey my plan? Panginoon, yung pong ahas. O, tingnan mo. Anong sinabi ng Panginoon sa ahas? Mula ngayon, gagapang ka at kakain ka ng alikabok. Sumpa yun sa ahas. Sa babae naman, ito ang sumpa. Mula ngayon, sa panganganak mo, ikaw ay maghihirap. Sa lalaki naman, pumasok din ang sumpa ng dahil sa kasalanan. Anong sinabi ng Panginoon? Mula ngayon, hindi ka kakain ng tinapay kung hindi ka magpapawis sa iyong noo. Mula noon, ang tao nilisan ng Diyos sa Garden of Eden, na garden ng pagpapala, at pinaghihirapan na niya ang lahat. Kaya ang babae nanganganak, naghihirap. Pumasok na ang paghihirap. Ang lahat ng tanim na walang tinik, nagkaroon na ng tinik. Ang mga leon, ang lahat ng mga tigre na hindi marunong kumagat at kumain ng tao, nanginain na sila ngayon ng tao nang dahil sa sumpa. Because of the curse. The curse came in because of disobedience. My friends, do not be disheartened tonight because I am not bringing you good news. I said that to say this. I have good news for you. Why? In man's separated state because of sin. Ang kasalanan po parang pader yan eh. Amen? Para mang pader, tingnan natin ito.
Ito parang pader, ano? Ngayon, na nagkasalang tao, ganyan yan. Nung wala pang kasalanan ng tao, wala yan. Ngunit na nagkasalang tao, ito ang kasalanan. Ang Diyos nandito, ang tao nandito. Hindi na sila nakikita ngayon. Nakikita pa ba ninyo ako? May pader na ang tao at ang Diyos. That's why when you pray, because of your sin is a wall of separation. God cannot hear you anymore. Napakalaki ng problema ng tao. Ngayon, he tried to save himself from that dilemma and predicament. But he cannot, because the law of God says, he who hath sinned shall die. The soul that sinneth, it shall die. Hindi niya maliligtas yung sarili niya. Gusto ng tao ngayon makabalik sa Diyos. Inahabol niya ang Diyos. Ngunit naroon pa rin yung kasalanan niya. Because if God tolerates sin and iniquity, He ceases to be a holy God. If there is anything that God cannot stand, it is wickedness and sin. Yun ang nakapag-separate sa atin at sa Diyos. Ngayon mga kapatid, gumawa ng relihiyon ng tao, kaya nag-aalay siya. Tingnan ninyo si Abel at si Cain, nag-aalay silang dalawa. Nag-aalay para makapanumbalik loob siya sa Diyos. But with man's resources that are upon him, with man's knowledge, and with man's goodness, he cannot come back to God. He cannot save himself. Your parents cannot save you. Your religion that you cling to cannot save you. Your denomination, although how worthy and good it is, cannot save you. Nobody can save you. Sabagat ang isang taong makasalanan, ang makapagliligtas lang sa kanya, isa ring taong walang kasalanan. Tingnan ninyo, nung nandito pa yung may mga relihiyon na noon, kasama na yung Judaic religion, na gusto makapanumbalik loob sa Diyos. Anong ginagawa nila? Because sin, before the remission of sin, there should be the shedding of blood. Kailangan may dugong ipapatulo para mapatawad yung kasalanan. So sa Old Testament, anong ginagawa ng mga tao para lumapit sila sa Diyos? Pagka lumalapit sila doon sa tabernakulo, once a year nililinis ang kanilang kasalanan, hindi talaga nalilinis, tinatabunan lang. Anong nangyayari? Nagdadala sila ng mga hayop, pagkatapos yung hayop na yun, pinapatay, kinukuha ng pari, yung kanilang dugo, iwiniwisik sa altar, upang matabunan ang kanilang kasalanan. The blood of bulls, the blood of sheep, the blood of animals covers the sin of the people. But it cannot cleanse them. That's why they had to do the sacrifice every year. Kailangan bawat taon, babalik sila, magdadala naman. Yung dugo ng mga hayop, tinatabunan yung kasalanan ng tao. Tingnan nga ninyo, kumuha kayo ng dumi, tabunan ninyo. Naroroon pa rin yun, natabunan lang. Pero mangangamoy pa rin yun. Makasalanan ka pa rin. That is what religion tried to do. It tried to appease the wrath and the righteous judgment of God by covering sin. We cannot cover sin for a long, long time because God sees it, although it is covered. Ngunit tingnan ninyo, ito ang magandang balita. Nung dumating ang Panginoon dito, nakita niya lahat ng tao hindi qualified maging Savior. I cannot save you, nobody can save you. All are concluded under sin. Kaya sabi ng Diyos, ako ay bababa at magkakatawang tao. He cannot save us if He remains in the Spirit. He should become a man like us without sin. Kaya nung dumating ang Panginoon dito, nagkatawang tao, sabi ng banal na kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Nagkatawang tao siya, walang kasalanan ang ating Panginoon. Anong introduction ni John the Baptist sa kanya? Yung naghanda ng daan ni Jesus Christ. Anong introduction ni John the Baptist sa kanya? Sabi niya, I baptize you with the baptism of repentance, but he that cometh after me, whose latchet of shoes I am not worthy to unloose, he shall baptize you with the power and with the Holy Ghost. Pagkatapos nung dumating ang Panginoon, sabi niya, behold, the Son of God, who taketh away the sins of the world. Hallelujah. Hindi niya sinabing, behold the Son of God who covers the sin of the world. He does not cover our sin. He taketh our sins away. Hallelujah! Yung dugo lamang niya
ang makakakuha sa ating mga kasalanan. Yung kasalanan parang mantsa yun. Kakanatuluan ng dugo ni Jesus Christ, yung mantsa mawawala. Pagkatapos tatayo ka sa harap ng Diyos, parang hindi ka nagkasala. Pagka lumapit ka sa Panginoon, ibinigay mo yung puso mo at buhay mo, naniwala ka sa tinatawag na atonement on that cross. When Jesus Christ came, He let Himself be crucified on that cross, the perfect sacrifice, blameless, spotless, para sa atin. Nandoon siya, ibinigay niya ang kanyang sarili at sinabi niyang, tatapusin ko ang kaligtasan ng tao upang siya makapanumbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng aking buhay. Pagkatapos, lumapit ka. Nang lumapit ka, nagsisi ka. Pinagsisihan mo yung kasalanan mo. Anong nangyari? Itong wall na ito, pagka lumapit ka sa Panginoon, aalisin yan. Hindi na aalis. Aalisin yan! Pag naalis yan, titingnan kang muli ng Diyos. Have you read about the prodigal son? Kasala yung anak niya. Nung nagsisi bumalik, ang ama ay naghihintay at tinanggap siyang muli. Ganun ang mangyayari sa'yo. Sasabihin ng Diyos, eto ang apo ko, anak ko, na anak ni Eva at ni Adan, sa wakas ay nakabalik na rin sa akin. Hallelujah! Bakit? Sa pamamagitan ng Panginoon. Anong good news? Pumunta ang Panginoon dito. Hinanap niya ang demonyo. Bakit hinanap niya si Satanas? Sapagkat nasa kamay ni Satanas yung titulo ng ating karapatan na isinanla ng ating unang magulang. Sabi ni Satanas, babayaran mo yan ng iyong buhay. If you are really, truly the Son of God, let these stones into bread. Be made bread and eat because you are hungry. Anong sinabi ng Panginoon sa tatlong temptation na ginawa sa Kanya? Hindi bumagsak ang Panginoon, the second Adam, like the first Adam na bumagsak. Hindi siya bumagsak. Naging nanalo ang Panginoon hanggang siya pumunta sa krus. Binayaran niya ang ating kasalanan. You know, it is against the Old Testament law for somebody to die for another's sin. Another man's sin. Kaya tayo nagkasala, tayo dapat mamatay. Ngunit bakit namatay ang Panginoon? Against pala yun sa Old Testament law. Sinabi ng banal na kasulatan, sa dalawa, siya at tayo, ginawa na lang niya tayong isa. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Now, He has the right to die for us. Kaya namatay siya sa atin. Nung namatay siya, binayaran niya. If you only open your mind and your eyes in the Spirit, anong nangyari? Nilapitan niya si Satanas at sinabi niyang, akin na yung titulo. Bayad na yan. The Lord Jesus Christ paid it for you. He paid it for you. Akin na yan. Ano yung titulong yun? Ang titulo na, the original plan of God, sabi sa titulo, eternal life. Buhay na walang sakit. Buhay na walang problema. Buhay na walang karukhaan. Buhay na hindi na maghihirap, kakain siya. Problem free, this is free. If you have any problems, magkakaroon ng kasagutan lahat yan. Binalik na ng Diyos sa atin ngayon yan. Sabi niya, etong titulo nakuha ko na, ibalik ko na sa inyo. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ipinako niya ang ating kasalanan. Kasama na sa karamdaman, kasama na sa karukhaan, kasama na sa lahat ng paghihirap na dulot ng demonyo sa buhay mo. Naipako na ngayon sa krus ng Kalbaryo. Now, you do not have to carry that burden right now. You do not have to carry that problem right now. You do not have to carry that disease and affliction in your body right now. Anong sabi ng Panginoon? Yun yung sabi niya, demonyo. Pumunta dito para magnakaw, pumatay, at pumuksa. Anong ninakaw niya? Eternal life. A body that is free of diseases. A body and a life that is free from problems.
A body that is free from all of the circumstances and situations in your life that are negative. Niligtas ka na doon. Ngayon, yun ang ninakaw ng demonyo sa buhay mo. Isasauli ng Panginoon ngayon sa buhay mo ang mga bagay niya. Pagka ikaw ay lumapit sa Kanya at sasabihin mo, tinatanggap ko na Panginoon, yun pong lahat ng ginawa mo sa buhay ko. Pagka tinanggap mo yon mula sa Panginoon, siya ay ang magandang balita para sa iyo. Binigay mo yung puso niya, kaya sinabi niyang, you must be born again. To see and enter into the kingdom of God, you must be born again in the Spirit. Tatanggapin mo yon. Yung espiritong ibinigay ng demonyo sa iyo, na siyang espiritu ng pagsuway, aalisin. Anong ibabalik sa iyo? Ang espiritu ng pagiging masunurin sa kanyang banal na kalooban. Once ibinigay sa iyo yung espiritong yun, ipanganak ka sa espiritu, nakapasok ka na sa kanyang kaharian. What is in the kingdom of God? Yun ang original plan niya. Nasa kaharian ka. Ano ang nasa kaharian ng Diyos? Nandoon ang mga milagro. Nandoon ang kasagutan ng iyong mga dalangin. Nandoon ang lahat ng iyong pangangailangan ibibigay ng Panginoon sa buhay mo. I-restore niyang lahat. Pagka ikaw ay lumapit sa Panginoon, anong mangyayari? Yung sumpa aalisin sa buhay mo. Sapagkat sumpa ang dahilan. Now the curse will be taken away. And then blessings will overflow in your life. Whether you like it or not, magkakaroon ng pagpapala ngayon ang buhay mo. Paano mo tatanggapin ang pagpapala? Pastor, ako po'y Kristiyano na eh. Lumapit na ako matagal sa Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala pa akong pagpapalang tinatanggap? Meron pang hindi naisauli sa iyo isang bagay. Siguro lahat nalaman mo na. Ngunit hindi pa naisauli sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Ano yon? Ang iyong pananampalataya. Anong pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang pagsusunod ng ayon sa sinabi ng Panginoon. Paniwalaan mo ang kanyang sinabi. Anong sinabi ni Jesus Christ dito sa kanyang banal na kasulatan na sinabi sa Mark chapter 11? Pakinggan natin mga kapatid ng mabuti. Now that I have laid the groundwork on why you are in your state right now, listen to this. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Ang lahat ay magsabing, have faith in God. Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Mga kapatid, ilang sentido meron tayo? Isasauli ng Diyos ang pinakamahalagang bagay sa inyo ngayon. Eto, tatanggapin ninyo. Ilang sentido meron kayo ngayon? 5, no? Sense of seeing, hearing, smelling, tasting, and touch, or feeling. Yan ang mga sentido natin. Akala ninyo, 5 lang. Pero nung ginawa tayo, hindi pa nagkasala yung unang magulang natin. 6 yan. Ang panganib ang ninakaw ng demonyo. Our 5 senses makes us aware of our physical world. Tumingin nga kayo. Nasa sa El Fisher Hotel tayo. Bakit alam niyo yun? Because of the physical sense of seeing. You hear me? Yes. Naririnig ba ninyo ako? Yes. Tutulog ba kayo? Naririnig ba ninyo ako? Yes. Bakit naririnig niyo ako? Because of the physical sense of hearing. Okay? You feel me? Nafe-feel ba niyo yung kamay ko? Pagpalain kayo, lahat ng kinumusta ko ngayon, pagpapalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord! Okay.
Naamoy ba ninyo ako? Mabango, mabaho. Why? Because you have the physical sense of smelling. You taste some food, you say it's sour, sweet, it's mapakla or maparat. Bakit? Because of the physical sense of taste. That makes you aware of this physical world. But as I have said, you are not physical only, you are spiritual. Anong ninakaw ng demonyo sa iyo ngayon? Yung pananampalataya mo. Ano yung pananampalataya? Yun ang mata ng iyong espiritu na binulag ng demonyo sa pamamagitan ng mata ng iyong pananampalataya. Makikita mo ang Diyos na hindi nakikita. Now you don't see God because God is a spirit. But you can see Him by the eyes of your faith. Faith is taking God at His word. Kung anong sinabi niya, paniwalaan mo. Yun, faith na yun. Anong sinabi niya? 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nandito ba ang Panginoon ngayon? Sinong naniniwala nandito siya? Bakit nakikita ninyo siya? Yung mata ninyo, buksan ninyo. Sige, lumingon kayo sa tabi-tabi. Baka nandiyan siya. Yung physical eyes natin, hindi niya nakikita yon. Wala ang Panginoon dito. Wala siya, di ba? Sa physical eyes mo. Pero, pumikit ang mata mo. Sinabi ng Panginoon, 2 o 3, na nag-usap sa akin, nasa kalagitnaan ako. By the eyes of your faith, you know that Jesus Christ is here right now. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Nandyan siguro. Pero nandito siya. Sapagkat hindi siya sinungaling. Isang araw ang mga apostoles, nag-usap-usap sila, pumunta doon sa libingan ng Panginoon. Tapos tinignan nila, wala doon, sabi ng angel. Whom are you seeking? Jesus of Nazareth? No, He is not here. He is risen. Dinagsaya sila. Praise God! Bumangon palang Panginoon. He did not see corruption before 72 hours when corruption should have set in. The Lord Jesus Christ rose from the dead. Di masaya yung mga apostoles ngayon. Pero minus kay Tomas. Sa John 20:24, wala si Tomas noon. Ngayon, nakita nila si Tomas. Yung 10, masaya sila. Bumalik yung kasiglaan at katagumpayan sa kanila. Sinabi na, Tomas, praise God, bumangon ang Panginoon, magsaya tayo. Si Tomas nakaganon lang. Sabi ni Tomas, magaling yung sinasabi ninyo. Pero maliban na ang daliri ko, may pasok sa butas ng kanyang kamay, tagiliran at paa, hindi ako maniniwala. But Thomas, the Bible says, one of the 12 called Didymus was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord, but he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days again his disciples were within, and Thomas was with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Ngayon, isang araw, nasa loob sila ng kwartong tulad nito. Nakatakip ang lahat ng pintuan, ang lahat ng pintana, sarado lahat. Nandoon sila, nagbubulay-bulay kasama si Tomas. Biro ninyo mga kapatid, biglang-bigla nagmaterialize si Jesus Christ. Lumitaw siya sa kalagitnaan. Ewan ko ano ang unang nagmaterialize sa kanya. Marahil yung paa niya. Kung ngayon dito, sa gitna-gitna, ito sa pinakagitna dito, sabi niya, 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. I think this is the middle. Okay, this is the middle. Do you believe Jesus is here? Yes. Si Tomas hindi naniniwala. Kaya, ang Panginoon nagmaterialize. Biglang-bigla lumitaw siya. Nakikita na ng physical na mata ngayon. Lahat sila namangha. Ano ang ginawa ng Panginoon? Naghanap siya sa kwarto. Sabi niya, peace be unto you. Pero may nahanap siya. Sabi niya, Tomas, halika rito. Sabi ng Panginoon, and daliri mo, Tomas, lumapit ka dito, pasok mo dito sa butas ng kamay ng tagiliran. Kung kayo si Tomas, anong gagawin ninyo?
Kung ako si Tomas, itong gagawin ko. Lord, tama na. Believe na ko, Lord. I believe you, Lord. Hindi na dapat, Lord. Pero tingnan niyo, talagang, itong si Tomas, talagang puno ng doubt. Anong ginawa niya? Talagang lumapit siya because he is dependent on his 5 physical senses. The reason being that the devil stole from him the 6th sense, which is the sense of faith. Lumapit pa rin. Sense of touch. Ikaw nga, Lord. Anong sabi niya? My Lord and my God. Ang ibig sabihin, believe na ako, Panginoon. Panginoon ko at Diyos ko. Talaga naniwala na siya, Diyos ng Panginoon doon. Niniwala ba kayo, Diyos ang ating Panginoon? Yes. Anong sinabi niya nung siya believe na si Tomas? Anong sinabi ng Panginoon? Tomas, naniniwala ka sapagkat nakakita ka. O nakahipo ka. Dependent ka sa mga senses mo. Dahil nakakita ka, nakahipo ka, naniwala ka. Pero itong sinabi niya para sa atin. Ngunit Tomas, mas mapalad ang hindi nakakita, ngunit naniniwala at nananampalataya. Mas mapalad kayo. Naniniwala ba kayo? Taas ng lahat ng kamay na naniniwala na dito si Jesus Christ. Alam ba ninyo ang Panginoon? Alam niya lahat? Yung tibok ng puso ninyo ngayon, alam ng Panginoon yun. Yung kagabi, iniiyak mo sa kanyang problema, alam ng Panginoon yan. Pagpunta mo pa lang dito, alam na niya kung ano nasa puso mo. Nakikita na niya yan ngayon. Lumalakad siya dito at nakikinig sa tibok ng bawat puso. Kung ikaw ay humihikbi ng dahil sa problema, the Lord knows it. Alam niya yon. Kaya niyang sagutin ang lahat ng pangangailangan mo sapagkat yan ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang isauli ang lahat ng bagay na yan. Alam niyo, talagang diablo siyang magnanakaw. Alam natin magsabing ang diablo magnanakaw. Naku, magagalit siya sa inyo ngayon. Ngunit huwag kayong matakot sapagkat may kapangyarihan na kayo. May pananampalataya na ba kayo? Tingnan ninyo magnanakaw. Nung si Job, mayaman si Job. Sino nagpayaman kay Job? Alam mo rin yung istorya ni Job? Sino nagpayaman sa kanya? Sino naghimo kay Job nga manggaranon? Nagsiling ang balang kasulatan nga damo gid siya sang karnero. Karnero ba? Dami niyang tupa. Maraming bakahan. Mayaman talaga siya. At saka, yung mga pamilya niya talagang walang kasakit-sakit. Lahat provided. Sino ang nagselo sa kanya? Hindi ang Panginoon. Ang demonyo, si Satanas. Pumunta siya sa karya ng Diyos at sabi ng Panginoon, saan ka galing? Sabi niya, bumababa at pumapanik. Bumababa. Yan ang trabaho ni Satanas. Binibisita kayo niya palagi. Baka may pagpapala kayo, ayaw niya yon. Sabi ng Panginoon, alam ko na ibig mong sabihin. Tinitingnan mo yung anak kong si Job, dahil siya pinagpala ko. Sabi ni Satanas, Satan is a very slanderous foe. Anong sabi niya? Sabi niya yan si Job, vested interest yan. Kaya nananampalataya lang sa iyo yan dahil pinagpala mo. Alisin mo yan lahat ng pagpapala na yan. Kung di ba, sisibat sa iyo yan. Aalis sa iyo yan. Anong sinabi ng Panginoon? Sige, subukan mo. Huwag mo lang kunin yung buhay niya. Mabilis pa sa 4:00, ang demonyo pumunta rito at naghasik ng lagim ng kadimalasan sa buhay ni Job. Anong una niya ginawa? Pinatay ang lahat ng kanyang tupa. Isang alipin ni Job ang buhay na bumalik sa kanya. Job, yung pong mga kalaban natin, pinagpapatay ang lahat ng mga alipin mo. Ako na lang natira, pati bakahan at pati tupa mo. Ninakaw nilang lahat. Anong sinabi ni Job? Diyos ang nagbigay, Diyos ang kumuha. Pero itong story ito, nagsasabing, ang Panginoon nagpapala. Sino nang nanakaw? Sino pumapatay? Si Satanas. Huwag ninyo sabihin, Diyos ang gumawa nun. Baka may sakit kayo, sasabihin nyo, it's the will of God that I am sick. No, it's not the will of God that you are sick. It's never the will of God for you to be sick. If it is the will of God for you to be sick, then why go to the doctor? You are disobeying the will of God if you go to the doctor, and you are including the doctor in your disobedience.
Kawawa naman yung doktor. Kung kalooban ng Diyos may sakit ka, huwag ka nang pumunta sa doktor. Amen? O huwag ka naman manalangin, pagalingin mo ako, Panginoon. Huwag na. It's never the will of God for you to be sick. It's never the will of God for you to be robbed of your blessings. May trabaho ka ngayon, maganda na. Maganda ng takbo ng buhay mo. Naglilingkod ka sa Panginoon. Biglang-bigla, magagalit yung manager mo. Sisisantihin ka sa trabaho mo. Bukas, sisanti ka na. Mayroon ng kapalit ka. Yung lahat ng sweldo mo, naglaho lahat. Appliances mo, na-sequester lahat. Hindi ka na nakabayad. Hindi Panginoon ang gumagawa nun. Demonyo. Amen. Oh. Atestingan si Job. Hindi umatras sa Diyos, ano? Sabi niya, kasi may pamilya pa yan. Subukin mo kunin lahat ng pamilya niya. Di ba tatakbo yan? Pinatay ang lahat ng anak niya habang sila nagbe-birthday party. Dumating ang malaking unos at bagyo, humampas doon sa bahay ng pamamahay ng mga anak ni Job. Patay silang lahat. Isang nag-report sa kanya, bad news lahat. Bad news, Job! Namatay yung lahat ng anak mo! Kung kayo siguro sa Job, magtataka na kayo. Lord, buhay pa balakad, Lord? Patay naman ka, Lord. Siguro, iba sa inyo, maraming kadimalasang nangyayari sa buhay ninyo at sinasabi ninyong, buhay pa ba ang Diyos? Huwag kayong magalinlangan. Buhay siya. Hindi gawa ng Diyos yan. Gawa ng demonyo yan. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ngayon, di tapos na yon. Di pa rin sumurrender si Job. Talagang matapat siya sa Panginoon. Ano ginawa ng demonyo? Sabi niya yung asawa niya, malakas mag-praise the Lord yan. Pabayaan mo kung pumasok doon sa kanya. Mga babae, mag-ingat kayo. Mga asawa, mag-ingat kayo. Pag kayong asawa ninyong lalaki naglilingkod na, huwag naman ninyong galitin. Sasabihin, nagsisimba ka pa? Anong sinabi ng asawa ni Job? Nung siya'y pinasukan na ng demonyo. Si Mrs. Job, malakas magpuri yun. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ni Mrs. Job. Pero nung pinasukan niya siya ng demonyo, anong sinabi niya? Ang demonyong nangusap sa pamamagitan niya, anong sinabi niya? Job, di mo ba nakikita yung sitwasyon mo? Mabaho na yung katawan mo. Lahat ng yung property nawala, napurdoy ka na, Job. Sang imo nga pag-alagad, sang imo Diyos, Job. Ako, Job, backslider, naging kuya. About Job. Nag-alagad ka pa bala sang imo Diyos, Job? Tapos, sasabihin ng ibang may mga relihiyon sa inyo, tamo? Balhin mo mong relihiyon, tanawa. Pordoy na mo. Amo na matabo ninyo. Ang demonyo to. Ang demonyo yon, mga kapatid. Anong sinabi ni Job? Babae, sabi niya, marunong ka lang tumanggap ng mabuting bagay, ngunit hindi ka marunong tumanggap ng masamang bagay. Para sa akin, maglilingkod pa rin ako. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Praise the Lord. Hallelujah! Pagkatapos na si Job ay nasubukan, anong sinabi ng banal na kasulatan? Isinauli ng Panginoon ang lahat ng ninakaw ng demonyo. Everybody say, the devil is a thief. He is a killer. He is a destroyer. That is the devil. But Jesus said, I come to give them life. Life more abundantly. Tingnan ninyo, nung bumalik ang demonyo, puro black eye na, hindi nag-backslide si Job. Sabi ng Panginoon, wala ka lang makikita pang anumang bagay sa kanyang, masisira mo sa bagay niya. This only goes to tell us that the devil, when he comes and visits us, he never does a good thing for us. He makes us poor. He gives us diseases from the top of crown of our head to the soles of our feet. Iyo si Job, kasakit siya. Puro na bukol yun at mabaho na siya. Bigay ng demonyo yun. Lahat ng properties niya, na-sequester na lahat, bigay ng demonyo yun. Lahat ng anak niya, pinatay, bigay ng demonyo yun. Ngunit nang natapos na yung lahat ng yun, tingnan niyo po yung napakabuti niya. Isinauli niyang lahat, doble pa.
Praise God. Hallelujah. Yan ang plano ng Diyos sa buhay ninyong nandito sa meeting na ito o kayong lahat na nakikinig at nanonood sa akin sa programang ito. The devil has been visiting you. He has robbed you of your share of blessings from the Almighty God. And then he whispered on your ears and said, do not have faith in Him anymore. Your God is dead. He said He's going to bless you. What is happening to you right now? It's not blessings, it's cursings. Don't be deceived by the devil. You must have to face the devil squarely and look him on the eye and say, devil, you are a liar. I don't believe in you at all. I believe in God. Hallelujah. Tingnan nyo yung binalik ng Panginoon sa kanya lahat. Doble, sabi ng banal na kasulatan. Kung meron siyang 40,000 sheep, ngayon, 80,000 na. Mayaman siya. Yung lahat ng pera niya, isinuli. Pamilya niya, binigyan na naman siya ng bagong pamilya. Walang sakit, lahat. Sabi ng banal na kasulatan, namatay si Job because of old age. Somebody tells me, old age means 120 or 140 years. Tingnan niyo, hindi siya namatay ng sakit. Namatay siya ng dahil sa katandaan at siya nagtamasa ng mga pagpapala ng Diyos. Yan ang original na plano ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Hallelujah! Ngunit dinistract ka ng demonyo. Gusto niya nakawin sa iyo yung iyong mata ng pananampalataya. Because you cannot receive anything from God without faith. Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tingnan ninyo, they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Manampalataya kayo na nandito siya. Na nandiyan siya kahit hindi ninyo siya nakikita. Sinabi ng Panginoon sa akin sa ministry ito, anak, ang lahat ng magkakaroon ng kabahagihanan sa ministry na pinadadala ko sa iyo, gagamitin kitang instrumento upang sa pamamagitan mo, ang abundant life ay mapa sa kanila. Ang ministry ito, gagamitin ng Panginoon bilang kamay sa pananampalataya upang kayo ay ma-restore lahat ng bagay sa inyo. Naninakaw ng demonyo sa buhay ninyo. Kaya ako, naririnig siguro ninyo, nag-a-announce ako ng covenant partnership sa ministry ito. Mga kapatid, yung covenant partnership na yon, it is a covenant of blessings. Ano ang covenant sa Old Testament? In the Old Testament, when you make a covenant with somebody, ang ibig sabihin, you make an agreement with somebody, you agree with somebody who is stronger than you. Sa Old Testament, ganito yung covenant o yung agreement na gagawin. Halimbawa, between two persons, or two families, or two nations, or two tribes. Pagka sila'y gagawa ng covenant, isang agreement, eto ang kanilang gagawin. Kukuha sila ng hayop, yan ay bibiakin mula sa kanyang likod, bibiakin ang hayop na yan, halimbawa baka, pagkatapos ilalatag ang kalahati ng kanyang katawan, dito ititihaya, yun namang kalahati dito. Then the two parties, whether two individuals or two families, stand on the opposite direction of this animal that was cut in half. Tapos mga kapatid, yung kalagitnaan na space between the two halves of his body, kukunin yung dugo niya at pagkatapos iwiwisik doon sa daanan. And then these two parties, magpapalit sila ng kanilang tinatayuang posisyon. Ang nandito, lilipat doon, ang doon, lilipat dito. Pagkatapos yung kanilang paa, mapupuno ng dugo yon. Meaning, ang contract nila o yung agreement nila is sealed with blood. Ngayon, may mga contract tayong ginagawa, no? Punta tayo sa notary public, gagawa tayo ng contract or an agreement, pipirma yung ating kakontrata. That means we are binding ourselves to fulfill what is written in this contract.
So lahat na, nandudo na, nakapirma na lahat. Hindi ka na ano pa doon, contracted ka. Ganon ang agreement o covenant sa Old Testament. Pagkatapos na sila'y naglipat ng posisyon, ang galang paa mapupuno ng dugo bilang thumb mark nila o kaya foot mark nila na sila'y gaganap sa covenant na pinagbahagihanan nila. Anong mangyayari? Ang ibig sabihin ng pagpapalit ng posisyon, eto, na ako, ang posisyon ko, ililipat ko sa iyo. Ang sa iyo, sa akin. Ang sa akin, sa iyo. Kung mayaman ito, kukunin niya yung kahirapan mo. At yung kahirapan mo, ibibigay mo sa Kanya. Amen. Amen. Jesus Christ brought us the new covenant. Everybody say, praise the Lord. Pinalit niya ang Kanyang sarili sa atin upang tayo mapa sa Kanyang dako. At yan ay sinelyuhan ng Kanyang dugo. And then after that, kukunin yung baro o yung damit. Magpapalit na naman sila ng damit. Ang ibig sabihin, ikaw, yung mabaho mong damit, akin na yan. Itong maganda kong damit, ibibigay ko to sa iyo. That means, my prosperity will be yours. Your poverty will be mine. Pinako na ng Panginoon yung poverty natin. Pinako na ng Panginoon yung mga karamdaman natin. Yung damit natin ng kasalanan, yung damit natin ng karukhaan, yung damit natin ng mga karamdaman, nakapako na yon. Ibinigay niya sa atin yung Kanyang buhay na walang karamdaman. Then after that, magpapalit sila ng armas. Yung kanilang mga armas, pagpapalit sila. Ang ibig sabihin, ang kalaban mo, magiging kalaban ko, at ang kaibigan mo, magiging kaibigan ko. What happens to you will happen to me, and what happens to me will happen to you. That happens between us and Christ. Because He is our head, we are the body, and He sealed this covenant by means of His own blood. Alam mo rin ang istorya ni Saul, mga kapatid? Saulo, papunta siya sa Damasco, pinagpapatay niya yung mga Kristiyano. Tinotorture niya. Binibilanggo niya, pinapatay niya. One day, he was riding on an ass colt and he was going to the road of Damascus. And while he was going there to imprison some more Christians, a bright light struck from heaven and hit Paul right in the eyes. And he fell from his beast of burden. Tapos sumigaw siya at sinabi niyang, "Sino ka, Panginoon?" At ang Panginoon ay nagsabing, "I am Jesus whom thou persecutest." Ako, si Jesus na iyong inuusig. Tatanungin ko kayo, bakit ang Panginoon ang sumagot ng inuusig ni Pablo ngayon yung mga Kristiyano? Nawala na dito si Jesus Christ. Bakit? Because we are His body. Pagka ginalaw mo yung paa niya, siguradong sisigaw yung ulo. Kahit nasa langit siya, sapagkat pinag-isa na yung katawan natin. Kung anong mangyayari sa atin, ganon din ang mangyayari sa Kanya. Amen. Pagka ginalaw kayo, siyang sisigaw. Amen. Pagka sumasakit yung tiyan ninyo, sasakit ang ulo ni Jesus Christ. Pagka wala kayong pagkain, pagka walang sapatos yung paa, magagalit yung ulo. If you hurt the body of Christ in Mindanao, it will be heard from Mindanao to Luzon, to the whole world, to the whole Philippines. And Jesus is the head. Kaya sisigaw siya, "I am Jesus whom thou persecutest." Sapagkat ang nangyayari sa atin, ganun na rin ang nangyayari sa Kanya. Mayaman ba ang ama ninyo? Sino ang ama ninyo? Are you born again in the Spirit? Is Jesus Christ your Father? Is He a very rich God? Mayaman ba siya? Lahat naniniwalang mayaman siya. Itaas ang kamay. Kayo ba anak niya? Mayaman ba kayo? Matawa kayo, ha? Sino ang pinakamayaman sa Bacolod? Halimbawa, okay? Sa Manila na lang, Mr. Ayala. Mayaman yun.
For example, bumisita ako sa bahay ni Mr. Ayala. Yaman siya. Mga gamit, lahat. Multi-billion. Ang kanyang propiedad. Pagkatapos, mga kapatid, nung ako'y nakapasok na sa bahay niya, sabi ko, Mr. Ayala, is this your house? Yes, this is my house. Oh, what I've heard reported about you is really true. You are super rich. And it's true, because I've seen it with my eyes. Tapos karakaraka, nakakita ko ng bata doon sa tabi ng kanyang bahay. Punit-punit ang baro, marumi, payat at may sakit ang tiyan na kaganon. Nilapitan ko at sinabi ko, Dong, sino ka? Sabi niya, ako? Anak ako ni Mr. Ayala. Malnourished, may sakit, ang baro, squatter na damit. Ano ang magiging reaksyon ninyo pagka nakita ninyo yun? Anak siya ni Mr. Ayala, his father super rich. Ano sasabihin ko? Makasiling ko. Nga, ano nga, amay blan eh. Pabayaan niya yung bata, amla. May diferensya nga amay naman. Di ba? Talagang ganun ang magiging reaction mo, di ba? Tinan ko si Mr. Ayala, sasabihin kong, walang kwentang amay ito. Bakit pinabayaan yung anak niya? Ang yaman-yaman niya. Amen. Ngunit, hindi pa pala tapos ang istorya. Lumapit si Mr. Ayala at alam niya yung iniisip ko. Sabi niya, Pastor, anak ko yan. Pero bago lang bumalik sa bahay ko. Kasi maliit pa yan, lumayas na. Hindi lumaki dito yan, lumaki sa kanto. Pastor, 1 week pa lang siyang nakabalik sa bahay ko. 1 week pa lang dito yan, kaya hindi sanay sa buhay na ganito. Hindi siya sanay sa buhay ko. Kahit ako ama niya, bibigyan ko siya ng damit. He's still clinging with his old clothes. Hindi siya sanay. Pinakakain ko yan ng masarap. Ayaw niya. Sapagkat gusto niya yung bahog-bahog sa kanto. Masakit yung tiyan niya, pinapadoktor ko, pinapayos ko. Ayaw niya. Sinasanay ko muna siya dito sa bahay ko. Once upon a time, you were like that. Although you are a child of God, you are still wallowing in poverty because you are not used to your Father who is the owner of everything. But I will tell you, you grew up in sin. You grew up in the devil's house because he snatched you away by disobedience and sin. Ngunit kaya dumating ang ating Ama, ibinalik niya tayo sa kanyang pamamahay. Hindi lang tayo sanay, ngunit ang lahat ng karapatan nasa sa atin na. Kaya sinabi niya, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Lahat ng anak ng Diyos, itaas ang kanilang mga kamay. Lahat kayong anak ng Diyos, mayroon na kayong power na humingi sa inyong Ama. Ang inyong Ama ay mabait sa lahat ng Ama. Ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Sinabi niya, pumunta ako rito upang bigyan sila ng buhay. Buhay na masagana. Tapos kinausap ko yung bata, Dong, alisin mo na yung damit mo. Kilalanin mo na yung Ama mo. Huwag ka nang mahiya. Alisin mo na, baguhin mo na yung pag-uugali mo. Itapon mo na yan. Hanggang na-convince ko yung bata. Ganito ang ginagawa ko ngayong gabing ito. I am trying to convince you that our Father in heaven is not a liar. Hallelujah! Anong gagawin mo? Baguhin mo yung iyong paniniwala sa iyong Ama. Mabait siya. Ang gawin mo lamang, tumawag sa Kanya at sabihin mo, Ama, ito ang aking pangangailangan.
Do you have faith in the Word of God? Do you have faith in your Father that what He says He is going to do? The Bible says He was rich and He became poor so that we might become rich. Do you believe that? You deserve it. You are a child of God. Hallelujah! Sa araw, si Abraham. Kilala ba ninyo si Mr. Abraham? Bata pa. Sino nakakakilala kay Mr. Abraham? Kaibigan siya ng Diyos. Isang araw, kinuha siya sa kanyang dako. Tapos pinangakuan ng isang syudad na hindi ginawa ng kamay ng tao. Sabi niya, Abraham, humayo ka, sumunod ka sa sasabihin ko sa iyo, sapagkat ang syudad na ibibigay ko sa iyo, pinakamaganda sa lahat. Hindi ginawa ng kamay ng tao. Sumunod si Abraham. At hanggang siya sumusunod, tumatanda siya, hanggang naging 100 years old siya. Nakatira lang siya sa mga tolda, doon sa disyerto. Isang araw, bumisita ang Diyos sa kanya, sinabi ng Diyos, Abraham, meron akong pangako sa iyo. Ano yun, Panginoon? Bibigyan kita ng anak? Nung sinabi niya, bibigyan kita ng anak, sabi niya, sa ganitong oras, sa ganitong schedule, next year, magkakaanak ka. Sinabi ni Abraham, kuha ko si Abraham, makikinig sa Panginoon. Sapagkat si Abraham, kahit matanda na siya, hindi siya nawala ng pananampalataya. Kahit yung syudad, hindi niya nakita, hindi siya nawala ng pananampalataya. Sapagkat alam niyang hindi sinungaling ang Diyos. Ngunit meron tumawa. Alam niyo kung sino tumawa? Yung asawa niya, si Mrs. Abraham, si Sarah, doon sa loob ng tolda. Nung sinabi ng Panginoon, magkakaanak ka next year, sabi ni Sarah, bakit siya tumawa? Because Sarah was considering her circumstances and situation according to her 5 senses. Why? If you look at her body, sino nakakita ng talong na matanda na? Kuyos na ba? Kita na mong talong gibaligya as palengke. Siguro, siling si Sarah, hindi naman kuya minupos, upos-upos na ni. Tinitingnan niya yung katawan niya eh. Matanda na siya, uugod-ugod na, may sungkod na nga eh. May tungkod na nga eh. Kaya tumawa siya. Sinong pinakamatanda rito? I'm not trying to insult you. Pero siguro matanda pa si Sarah sa inyo dahil 100 years old na siya. Kaya siguro wala pang 80 years old na nandito ngayon. Siya matanda na. 100 years old. Magkakaanak. Her sense of touch and her sense of feeling is rebelling against the Word of God. Anong sinasabi ng katawan niya? Hindi pwede yan. Matanda ka na. Mikupos ka na. Amen. Ang sabi ng Panginoon, Sarah, bakit ka tumatawa? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Sabi ni Sarah, Panginoon naman, hindi naman ako tumatawa at nagsisinungaling pa. Now, let us look at our 5 senses. Lahat ng kanyang 5 senses sinasabing, hindi pwede yan. That makes her aware of her body, her circumstances, and situation in life, that whatever God said, it is impossible for her. The Bible says, with man it is impossible, but not with God. For with God, everything is possible. All you have to do is have faith in God. Everybody says, have faith in God. So what happened? Gusto ni Sarah at hindi sapagkat sinabi ng Diyos. Next year, sa laking surprise niya, malaki na yung tiyan niya. Bah, pambihira ito ah. For the first time in the history of the world, 100 years old, nagdalang tao.
Gauyog-uyog na ni. Pero nanamkon pagid. Nga kay ginsiling man sang pulong sa Diyos. Faith says you have to take God at His word. And God is not a liar. When God says, ask and it shall be given you, He is not lying. Ang problema, eto. Baka tayo humihingi sa Diyos, Panginoon, eto pong hinihingi ko. Kaya hindi tayo tumatanggap kasi pagkatapos sasabihin natin, paano kayang ibibigay ng Diyos? Huwag mo nang sabihin ng paano. Problema na ng Diyos yun. Ang sayo, humingi lang. Pabayaan mo lang ibigay niya sayo. Hallelujah! Hallelujah! Last week, iniisip ko pa lang, sabi ko, Panginoon, kailangan ko putang motorsiklo. Yung medyo malaki, gagamitin ko sa bundok. I was looking for a 450cc motorcycle that I can use when I go to the mountains. Pero yung iniisip ko pa lang, sinabi ko pa lang sa ilang worker that was my plan. I was asking God for that. Kinabukasan, mga kapatid, usap kami sa araw na ito, kinabukasan. May dumating sa bahay. Sinabi ng worker, Pastor, hinahanap ka ni Mayor. Mayor ng Davao, Mayor Duterte. Hinahanap ka ni Mayor. Bakit? Nung nakita kami ni Mayor, sabi ni Mayor, Pastor, hindi kami pakikita ko sa iyo. Pumunta kami doon sa may gym ng simbahan. Pinakita niya sa akin, nakaparking na motor, 750 Yamaha Virago. Sabi ko, Mayor, ang ganda niya na. Sabi niya, Pastor, bibigay ko sa iyo yan. Tapos, isang minuto lang siya doon. Binigay niya yung susi. Sabi niya, the registration will follow. And before I left for Bacolod, and the registration kompleto na. Nasa akin na lahat. Binigay. Walang kaabog-abog. Binigay. Sino nagbigay? Ang Panginoon. Ginamit lang si Mayor. Amen! Ano ang mangyayari sa inyo kung kayo ay umuwi ngayon, pagkatapos yung hinihingi ninyong bahay, biglang-bigla binigay sa inyo? Mahirap ba yun? Basig masiling ka, Pastor, may kupos ang akong ekonomiya. I was born in poverty, I will die in poverty, bala? Daw ikaw si Sarah? Daway na gid sang paglaom sang imo kabuhi. Abaw gid. You must have to change your faith. The devil has deceived you for long. Now it is your time to get up from the ashes of your doubts and let God be your God and let Him be your King and let Him be the Lord of your life. And He will fulfill the desires of your life. Merong humihingi dito ng sasakyan. Merong humihingi dito ng bahay. Merong humihingi dito ng maraming pinansyal na magagamit niya sa kanyang pamamahay at pagkatapos sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hingin mo, bibigay ng Panginoon yan. Anong mangyayari sa isang linggong ito? Pagka yan ay binigay lahat ng Panginoon sa iyo. Magsasaya ka at sasabihin mo, purihin siya. Pagagawa ba ng Diyos ang lahat ng bagay na yan? Lahat ng bagay na yan ay magagawa ng Panginoon sapagkat sa Kanya ay walang bagay na imposible. Maliit na bagay lang yan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya humingi kayo sapagkat handang ibigay ng Panginoon sa iyo yan. Mayroon ditong iba na may problema. Umiiyak kayo dahil may family problem kayo. Alam niyo, bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Panginoon sa bahay ninyo, milagro nang mangyayari sa inyo. What do you call this? What do you call this? A boy was called. He was about 7 years old. He has 2 fishes and 5 loaves. The Lord was looking for some food to feed the 5,000 men except the women and the children. If you include them all, there are about 12,000 that day that listened to His sermon and they grew hungry and the Lord wants to feed them because He had compassion on them. And the disciples brought a little boy about 7 years old at sinabi nila, this is all the food that we got.
2 fishes and 5 loaves. Sabi ng Panginoon, dalhin niyo dito. Then the Lord thanked it. He put it into his hands, and then he thanked the Father in heaven. Tapos sinabi niya, okay, lined up. Sabi ng dalawa, hatiin ninyo ang 2 fishes. 2 fishes divided by 12. Ilan? Maliliit na 12 pieces. Pedro, etong 1 piece mo. 5 loaves, pinupuputol-putol. Maliliit na peraso rin yun. Tapos mga kapatid, sabi niya, okay, you distribute to all. If you were the apostle, first of all, you will be using your 5 senses. Lord, katarsugid sa imo ako. Ang buot mo'y hambal, pakanon taning tanan ng mga tao, di isang amuni nga piraso nga isda. Kag tinapay nga amuni. 5,000 men except the women and the children to include all 12,000. Pero, nasanay sila sa Panginoon eh. Kaya, yung kanilang 5 senses, wala na yon. Yung 6th sense nila, bumalik na. Sapagkat alam nila sa Panginoon, walang bagay na mahirap. So if I was Peter, this is what I am going to do. Uuna ako dito. Yung unang bibigyan ko, kawawa yon. Sapagkat maliit ang iisipin ko. Sister, maliit sa iyo ha? Kasi baka mawalan na sa kanya. Kawawa ka rin, maliit sa iyo. Ikaw din. Pero nagtaka ako, nung pang-5 na, pang-7 na, yung isda at yung tinapay, lalong lumalaki. Kung ako si Pedro, anong gagawin ko? Nakapagtataka ito Kukunin ko nga lahat. Kinuha niya lahat. Swerte ka, sister. Malaki yun sa'yo. Nung kinuha niya, kung ano ang dinukot niya doon sa kanyang lalagyan, galon din ang pumalit. Mas malaki pa. Hindi ano ginawa ni Pedro? Nagtinginan sila ng mga apostoles na kasama niya as if to communicate mentally and says, may milagrong nangyayari dito. Diyan, meron din. Lakihan natin. Lahat kinuha. Pinagbigyan lahat. 12,000 were fed on that day by the 2 fishes and 5 loaves. Then, eto pa nakapagtataka, sabi ng Panginoon, sige, ipunin ninyong lahat ang sobra. Nung inipon ng sobra, sabi ng Panginoon, 12 big basket full were the leftover. Meron ninyo, 12 kabukag ang sobra. Sa 2 ka isda, kag 5 ka tinapay. He is the God of supply. He can supply your every need. Amen. Do not limit God. He is unlimited. Do not limit God. Pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, lahat ng kailangan ninyo, ilista ninyo ha. Eto ang gagawin ninyo. Gumawa kayo ng miracle bulletin board. Sinong gagawa niyo? Yung nagtaas, pagpapalain ka agad. Yung hindi, wala kayo. Anong gagawin ninyo? Ang size is about 2 feet by 2 feet. Okay? Lagyan ninyo sa taas, Jesus Christ, the name above every name. Miracle bulletin board. Ang gagawa nito, pagpapalain at bibigyan milagro araw-araw. Tapos, wag muna. Di pa ako tapos. Ilagay ninyo yan doon sa prominent place ng bahay ninyo. You put that in a very prominent place where you can see it every day. Lahat ng kailangan ninyong isulat. Idikit diyan sa miracle bulletin board. Lahat ng ididikit ninyo diyan, pangangailangang nakasulat, isusupply lahat ng Panginoon. Yung may mga karamdaman, o kaya may mga mahal kayo sa buhay na may karamdaman, nasa ospital, nasa bahay ninyo, gusto ninyong gumaling kayo at gusto ninyong gumaling sila. Itaas ang inyong kanang kamay.
Yung kaliwang kamay ilagay sa inyong dibdib, mga kapatid, pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula sa Kanya. Father in heaven, right now, I pray for everyone whose right hand is raised up unto Thee, their left hand on their breast, receiving your miracle of healing right now, for their sick bodies, and for their sick loved ones who may be in the hospital or at home and suffering from any ailment, diseases, and afflictions in the body. You came to restore everything that was stolen by the devil from us. He robbed us of every blessings, of every healing. Now you've come to restore it back to us. Ibabalik mo muli, Panginoon, ang lahat ng mga kamay na nakataas, ang mapagpalang kamay ni Jesus Christ, na tatanganan ninyo sa mga sandaling ito sabagat siya'y naririto. Tanggapin ninyo ang inyong milagro ng kagalingan in the name of Jesus. Ikaw na magnanakaw na espiritu, ninakaw mo, pinatay mo, at iyong pinuksa ang kanilang masaganang buhay, umalis ka sa kanilang pamumuhay. Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu, sinabi mo, ikaw ay ibabalik mo ang masaganang pamumuhay sa kanila. Aalisin ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Receive your miracle of healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.